Pag-click natin itong submit guys ay mag-pop up ito. Your Pag-ibig membership ID number is. So dito na natin makikita ang ating membership ID number guys. Hi guys! Maligayang araw ng Biyernes po sa lahat, January 24, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano kumuha ng virtual Pag-ibig membership ID number online. Di na kailangan pang pumunta pa ng Pag-ibig branch para kumuha guys. At di na rin kailangan pang pumunta pa sa mga online centers para magpa-process sa ibang tao. Or di na natin kailangan pang gumastos para magpa-process sa iba. Dahil pwede na natin kunin yan gamit ang ating mga cellphone. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil tuturuan ko rin po kayo kung paano i-verify ang ating Pag-ibig membership ID number. At step by step ko pong ituturo sa inyo ang mga yan. Kaya bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo niyo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So, let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay i-open natin ang ating browser. And then sa search bar, i-search po natin Be a Member Pag-ibig. And then lalabas po ito sa search suggestions guys. I-click na lang natin ito, Be a Member Pag-ibig. And then i-click po natin itong pinakauna guys. I-zoom ko lang guys ha. Ito po guys, so ayan, i-click po natin yung Be a Member Virtual Pag-ibig. At para hindi po kayo mahihirapan sa paghanap sa kanilang site guys, ilalagay ko na lang po ang link sa description area sa videong ito. I-click nyo na lang po para diretso na po kayo sa website ng Virtual Pag-ibig. At pagkatapos nating maklik yung link, ito na po ang lalabas guys. So ang next po natin gawin ay i-click natin itong may maliit na box to prove na we have read about the data privacy statement and the Pag-ibig Fund privacy policy. At pagkatapos nating maklik nito guys at malagyan na ng check, i-click na natin itong proceed. At dahil kukuha pa po tayo ng membership ID number, i-click natin itong register. And then mag-pop up ito guys. Hi! To register and secure your Pag-ibig Fund membership ID number, please click continue. So ngayon guys, i-click na natin itong continue. So ito na po yung online membership registration form guys. Ito po ang ating unang fill-upan. Ang una po nating ilagay dito ay ang ating last name or ang ating apelyido. Next po ay ang ating first name or ang ating pangalan. Next po ay ang ating middle name. Kapag wala po tayong middle name, i-click lang natin itong may maliit na box na may nakalagay na no middle name. Next po ay ang ating date of birth. I-click lang natin itong may box na maliit para makapili po tayo ng taon, buwan at pitsa ng ating kapanganakan. At pagkatapos niyan, sundin natin itong code na nakalagay dito guys. At dito natin isulat sa baba itong may nakalagay na enter the code here. At pagkatapos natin ma-fill upan lahat ito guys, ay i-click na natin itong submit. So ito na po ang next guys. Automatic na pong nakalagay ang ating kumpletong pangalan dyan sa taas. Next po ay fill upan natin itong member's name. If pareho lang po ang pangalan na nakasulat sa taas guys, i-click lang natin itong may maliit na box. Itong may nakalagay na check if same as above. At automatic na po yan makalagay ang ating kumpletong pangalan dyan po sa member's name. Next po nating fill upan guys ay itong pangalan ng ating ama. Itong una po ang last name or apelyido ng ating ama. Next po ang pangalan ng ating ama. Next po ay ang kanyang name extension. Kung junior ba siya, the second, the third, or the fourth, or etc. Next po ay ang kanyang middle name. At kapag wala po siyang middle name, i-check lang natin itong may maliit na box. Pindutin lang natin yan. Next po ay ang ating mother's middle name o kumpletong pangalan ng ating ina noong dalaga pa po siya.
Una po ang kanyang apelyido. Next po ay ang kanyang first name or pangalan. Next po ay ang kanyang name extension kung meron man. Next po ang kanyang middle name. At kapag wala po siyang middle name guys, same as usual, pindutin natin itong may maliit na box dito sa baba na may nakalagay no middle name. At pagkatapos nating mapilapan itong first page guys, ay i-click na natin itong next. At dito sa next guys, ilagay natin dito ang ating other info. Tulad po ng ating date of birth, place of birth kung saan po tayo pinanganak. I-click lang natin ito guys para makapili po tayo ng mga lugar kung saan po tayo pinanganak. Itong may nakalagay na click to get place of birth. Next po kung anong sex natin or kasarian. Next po ang ating height. Next po ang ating weight or ating timbang. Next po ay kailangan po nating ilagay ang ating TIN dito guys, TIN number. Next po ay ang ating SSS number. Next po ay ang ating GSIS number. Pero kapag wala daw tayong GSIS number guys, ay pwede po nating iwan ang blanco na ito. Pwede nating i-skip. Pero itong TIN at SSS number guys, ay kailangan meron po talaga tayo dito. Kapag wala po tayo niyan, ay hindi po tayo pwedeng makapagpatuloy. Next po ay ang ating common reference number. Kung available sa inyo ito. Pero kung wala, okay lang. Skip pa rin natin itong box. At dito sa right side ng form guys, ilagay po natin dito kung ano ang citizenship natin. Next po ay ang ating civil status. Kapag single pa po tayo guys, i-skip lang natin itong may mga box dito sa baba guys. Pero kapag may asawa na po tayo, ay kailangan po nating ilagay ang buong pangalan ng ating asawang lalaki o ang buong pangalan ng ating asawang babae noong dalaga pa po siya. Tulad po ng una, ang kaniyang apelido or last name. Next po ang kaniyang pangalan. Next po kung may mga name extension, kung junior ba siya, the second, the third. Next po ang kanyang middle name. At kapag walang middle name, same as usual, wag na lang lagyan ang box. At pagkatapos nating mafilapan ito guys, ay i-click na natin itong next. At dito sa next page guys ay ang ating address information. Una po ay ang ating permanent address. Ilagay po natin dito ang buong detalye ng ating address. Tulad po ng kung anong unit or floor or room number, kung anong building name, block number, lot number, phase number, house number, kung anong street, kung anong subdivision, anong barangay, kung anong city or municipality, anong province, at ilagay din nito ang ating zip code. Para automatic na malagyan ang ating city or municipality at ang ating probinsya, ay i-click lang natin itong get zip code guys. At hanapin natin ang ating permanent address o kung saan po tayo nakatira. At kapag nahanap na natin guys, ay automatic na pong makalagay dyan ang zip code at ang pangalan ng ating city or municipality at ang ating probinsya. At dito sa baba guys ay ang ating present address, kung saan po tayo nakatira sa kasalukuyan. At kung pareho lang ang ating permanent address guys at ang present address, ay i-click lang natin itong may maliit na box na may nakalagay na check if same as above. At kung hindi magkapareho guys, ay kailangan pa nating fill up pa ng ating present address. At kung nasa abroad na po kayo nakatira, ay i-click lang natin itong may isang box dito sa kanan na may nakalagay na check if abroad. At dito sa pinakababa guys, ay may preferred mailing address po tayong pagpipilian. Kung saan natin gustong ipapadeliver, kung sakaling may mga important documents na isend sa atin ang Pag-ibig. Sa present address ba natin ipapadeliver? O sa ating permanent address ba? O sa address ba ng ating pinagtatrabahoan or employer or business address? At pagkatapos nating ma-fill upan ito na page guys, ay i-click na natin itong next. At dito sa next page guys ay ilagay na natin ang ating contact info. Tulad po ng una, ang ating email address. Next po kung meron po tayong landline or telephone number. Pero kung wala, skip lang natin yan.
Next po ay ang ating cellphone number. At sa paglagay ng ating cellphone number guys, halimbawa po ang first 4 digit ng ating cellphone number ay 0915 or 0916 o kung anong network kayo, dito natin ilalagay. And the rest ng mga numbers, yung naiwan na 7 digits, ay dito na natin ilagay. Next po ang ating business contact number kung meron or yung direct line. Next po ang ating business number pa rin, yung nakatrunk line and local number. Kapag wala po tayo nitong mga business contacts guys, ay pwede nating iwan yung mga box kahit walang nakalagay. At sa paglagay ng ating email address guys, i-click lang natin itong enter email address and then mag-pop up ito. Dito natin ilagay ang ating email address. At pagkatapos nating lagyan, ay isulat natin ulit dito sa baba para sa confirmation. And then i-click natin itong OK. And then i-click na natin itong next. At dito sa next page guys, ay dito na natin ilagay ang ating mga heirs or mga dependents or beneficiaries. At sa paglagay ng ating mga beneficiaries guys or heirs, ay i-click lang natin itong add heirs. And then mag-pop up ito. At para makapili kung sino ang ilalagay nating beneficiary dito guys, i-click lang natin itong select relationship. So ito lang po ang pwede nating ilagay sa ating mga beneficiaries guys. Ang ating father, ang ating mother, brother, ating sister, spouse or ang ating asawa, ating son, anak na lalaki, or daughter, anak na babae. So sila lang po ang pwede nating ilagay. So ilagay po natin ang kanilang ang kanilang apelyido or last name. Sunod po ang kanilang pangalan or first name. Next po ay name extension kung meron man, pero kung wala, skip lang. Next po ay ang kanilang middle name. Pero kung walang middle name, ay skip lang ang box. Next po ay ang kanilang date of birth. Kailangang tama po ang ilagay nating information guys. At pagkatapos nating ma-fill upan lahat guys, ay i-click na natin itong save. At ayan po, nakasave na po ang una kong beneficiary. At kapag gusto pa nating magdagdag ng beneficiaries or heirs, i-click lang natin itong add heirs lang lagi guys. At ganun pa rin mga info ang ilalagay. At kapag kumpleto na po ang mga beneficiaries na ating gustong ilagay, ay i-click lang natin itong next. Next po ay itong member category. So mamimili po tayo ng member category guys. I-click lang natin itong may arrow. So may mga pagpipilian dito guys. Halimbawa po itong employed private. Kung ang pinagtatrabaho natin ay private po ba? O empleyado po ba tayo ng government? At marami pa pong iba. Kung nakapili na po tayo guys, ipindutin na natin itong may mga bilog dito sa gilid. Halimbawa sa akin, ang pinili ko po dito ay itong other earning group or individual. Next po ay ilagay po natin kung ano po ang ating trabaho or ang ating occupation. I-click lang natin itong may get occupation dito sa may gilid guys, para makapili po tayo ng ating occupation. At may pagpipilian po tayong mga trabaho dito guys. So kayo na lang pong bahalang mamili dyan kung ano po ang trabaho ninyo. At pagkatapos natin makapili ay i-click na natin itong OK. And then i-click na natin itong next. Itong next guys, itong employment history ay hindi ko na ito pinilapan guys. Pinindot ko na diretso itong next. At may nakasaad dito guys. By clicking the submit button below, I certify that the information given above and all the statement made herein are true and correct. So ngayon guys, i-click na natin itong submit registration. At ito na po guys, successful na po ang ating registration. You have successfully registered with the fund via the HDMF online registration system. So binigyan na po tayo ng tracking number guys or registration tracking number or RTN. Magagamit natin itong RTN guys para sa pag-verify sa ating permanent Pag-ibig ID number. After 2 working days daw guys ay pwede na nating ma-verify ang ating permanent Pag-ibig ID number. So after 2 days guys,
ay nag-download na ako ng Virtual Pag-ibig app. Dumaan muna ako sa Play Store para i-install ang bagong application ng Pag-ibig. Ito pala ang bagong app ng Pag-ibig ngayon guys. Virtual Pag-ibig, ito po yung logo niya. So dahil naka-install na po ako, ngayon ay bubuksan ko na. At dahil i-verify pa lang natin ang aking Pag-ibig number, ang pindutin natin ay itong MED, itong Get MED number. And then dito natin ilagay yung registration tracking number or RTA na binigay sa atin ng Pag-ibig. And then next ilagay po natin ang ating apelyido. Next po ay ang ating date of birth. And then i-click natin itong submit. At sa pag-click natin itong submit guys ay mag-pop up ito. Your Pag-ibig membership ID number is. So dito na natin makikita ang ating membership ID number guys. So yun lang po guys. Sa mga gustong gumawa ng Virtual Pag-ibig account guys sa pamamagitan ng kanilang bagong Pag-ibig app, at sa mga gustong kumuha ng SSS number online, may tutorial video na po ako sa mga iyan. Ilagay ko na lang po ang mga link dyan po sa description area sa video ito. Pakiclick na lang po. At sana may natutunan po kayo guys, paki-like and share na lang po sa video ito para may idea din po ang iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless.